Magandang umaga mga igan, lalo na dagdagan ngayong umaga ang mga nagpoprotesta sa Manila North Harbor kontra sa daytime truck ban sa Maynila. Daron pa rin ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, habang papatas nga ang araw ay patuloy na dumadami ang mga driver at pahinante na nagtitipon dito sa Moriones Gate ng port area. At nakikita na nga natin malinaw na malinaw ang kanilang mensahe ng pagtutol dito sa City Ordinance 8336 o ang daytime truck ban na ipinatupad simula kahapon. Ito, Igan, mga arawan ang kita ng mga nagpoprotesta dito. Kausapin natin ang isa sa kanila, si Owen. Si Owen ay isang pahinante. Owen, pahinante ka kamo. Magkano kinikita mo sa isang araw pag may mga biyahe? Bale, 300 pesos lang po sir per biyahe. Sa ngayon, mula kahapon? Sa kahapon po at saka ngayon wala sir dahil yun sa pinapatupad nga nilang daytime truck ban, unti-unting umiiksi yung hanap buhay namin. Hanggang kailan mo balak panindigan ito? Paano kung magtagal ito, wala kang kita? Wala na rin kaming magagawa dun sir. Pagpatuloy na namin to hanggang sa kung saan aabot. Kasi wala rin namang ano yung hanap buhay namin dito kung ipapatupad talaga nila yung daytime truck ban na yan. Salamat, Owen. At maliban sa mga apektadong pahinante at driver, makikita rin natin ang mga nagtambak na mga container dito sa bungad pa lamang. Tanaw na natin para nagkaroon na ng pader dito sa Moriones Gate dahil nga sa pataas na patong ng mga container. At pag nagtagal pa ng ilang araw ay ika nga ni Ginoong Bert Swansing ng Confederation of Truckers of the Philippines ay unimaginable ang magiging impact nito sa ating ekonomiya. Pinilit natin kunin ng panig muli ang pamahalang lungsod ng Maynila tungkol sa kanilang ipinapatupad at sa panawagan naman ng mga truckers, pero hindi nila tayo pinaunlakan. Bagamat kahapon paulit-ulit ang kanilang pagsabi na ang kanilang posisyon, ito po ay para i-manage ang traffic sa lungsod at ito ay para sa kapakanan ng nakararami at bigyan daw muna ng tsansa ang ordinansa, ipatupad muna, experimental lang naman daw ito at handa naman silang i-reassess ito makalipas ang 6 na buwan. Sa ngayon, kailangan daw munang sumunod na mga truckers sa ordinansang ito. At yan muna, Igan, ang sitwasyon dito sa Moriones Gate. Balik muna sa iyo. Okay, Ivan, pero iyang mga pahinante na yan, ipaliwanag ba sa kanila kung ano man ang buti nitong ordinansa ng lungsod ng Maynila? Naipaliwanag naman, Igan, sinabi naman din sa kanila ng kanilang mga pinuno ang sitwasyon. Pero ang posisyon nga ng mga truckers, ito, Igan, hindi talaga ubra na ganun lamang kaigsi daw ang ibibigay na palugit sa kanila para makabiyahe sa mga lansangan. At kung ipipilit daw na ipatupad dito ng lungsod ng Maynila ay parang baliwala daw dahil hindi na magiging viable para sa isang truck ang bumiyahe sa ganyan kaigsing palugit na pwede silang bumiyahe sa mga kalsada. Mga ilang araw ang plano nila dahil sila rin gugutumin So kung magpapatigasan, pare-parehong maghihirap yan, Ivan. Ayan na nga mangyayari, Igan. Ang aantayin natin dito, sino ang unang kukurap? Dahil ang pamahalang lungsod, mukhang bent sila sa pagpapatupad ng ordinansang ito. Kahapon nga si Mayor Erap, naka-camouflage pa. Ito mga truckers naman, mukhang wala rin silang balak umatras. Bagamat sabi ni Ginoong Swansing kanina, patuloy naman daw ang dialogo para matapos at magkaroon ng kompromiso sa lalong madaling panahon para maresolba itong deadlock na ito. Ivan, may tanong si Connie. Yes, Ivan. May hingin lang sana ako ng update, Kasi kahapon ay inaresto nga itong si Mr. Teddy Herbacio, Tapos meron 2 iba pa. Nakasuhan ba sila? Ano bang update natin? Meron ba tayong nakuha dyang ganong impormasyon? Connie, mukhang hindi naman tinuluyan kasi nandito si Ginoong Herbacio. Katunayan, ayan. Ayun. Walang patid ang pagbibigay niya ng mga interview. Siguro kahapon na nagkaroon lang ng konting sindakan. Pero hindi siya tinuluyan, Connie, dahil obviously walang kaso dahil nandito siya at nagpapa-interview sa mga kawani ng media. Alright. Maraming salamat, Ivan, Mayrina.